Hello? Hello po. Hi, good morning if you're in the Philippines. Wala po. Nasa Canada po. You are in Canada. Okay, what's Yes your po. name? Nicole. Nicole. Is your Nicole with an H or without an H? Without an H. Okay. And ilan taon na si Nicole? 30. 30. And anong part ka ng Canada? Alberta ba yan? Wag na lang. Okay, wag na lang. wag na lang. Pero alam mo yung bundok sa Alberta, may maganda ron. May pinapanood kami ni Gandang Kara na na yung K-drama na ang setting niya ay sa Canada. Mhm. Opo. Sa Banff po yun. Banff po. Yung Ang tawag ang ganda, no? Opo. Yung BANFF, tama? Yes, opo. Nakapunta ka na doon? Maganda siya. Yes po, once. Ang ganda ron no? Mahal kasi ng ticket ninyo. Kasi ang mahal ng ticket papunta dyan eh. Yun lang po. Medyo mahal. Kaya nga. From Philippines din. Anyways, mag-iipon. At kung meron tayong mga friends sa Canada, makikitulog, ganun. That's true. Pero may kondisyon ako. Kasi may mga nag-i-invite sa amin na makitulog na lang sa bahay. May kondisyon ako. Okay. Aalis kayo. I love that. Kami yung matutulog sa bahay nyo, aalis kayo. Totalin. Ang talino nun. Totalin. In-invite nyo naman. Sinabi ko yan sa kaibigan sa Arnold Calde. Sabi niya, nag-Amerika ka, dito ka matulog sa bahay. Oo, pero lalayas kayong lahat, pamilya nyo ha. Ako lang muna sa bahay ninyo ha. Ayoko kayong kasama eh. Hindi ako makakakilos pag nandiyan kayo eh. Malis kayo lahat sa bahay nyo. Ayun, mukha naman okay sa kanila. Mag-hotel na lang daw sila. Wow. Wow. Ito kayo. Ako na yung may pinakamakapal na mukhang guest. House guest. Anyways, ilan taon ka na sa Canada, Nicole? 6 years. 6 years. What do you do in Canada? I'm working po sa non-profit organization. Okay, non-profit organization. Parang UNICEF, the likes. Yes po. Parang Okay. ganon. Ano yan? Government sanctioned organization yan? Ano siya? Led by private sector and government. May duda ako sa mga ganyan. Taguan ng pera yan eh. Uy, grabe. Totoo, alam mo, sa mundo ngayon, di ba? Ang hirap na maniwala. Pero I hope that you're doing clean work. Hindi, baka naman ikaw, pero yung company. May mga ganun kasi, di ba? They're just funneling money to an organization para maglaho yung pera sa system. Hindi naman. Iba dito. Siguro parang guess ko yung sinasabi ko. I feel like ganyan sa Philippines. Pero I feel like dito naman, hindi naman. So, Alam mo ba't ko nasabi? Ikakwento ko. Not in my not so distant past, nagkaroon ako ng kaibigan na ang trabaho niya is to lead a foundation. Okay. Hindi ba kung foundation dapat you should be living a modest lifestyle? Tama? Foundation eh. Ay, ang lala. Yung condominium niya parang kalahati ng floor kanya. Ay, wow. True. Parang, Wow. what? Totoo? Diba? May mga ganun, diba? Sana. May mga ganun. May mga ganun eh. Hindi naman lahat, pero may mga ganun, no? Anyways, sige. Si Nicole ay 30 years old from Canada. Tama? Yes po. Okay. Are you married? You're not married? What? No, single. Single. Okay. Saan ka nga pala sa Philippines? Ano po, Quezon City. Manila girl. Manila girl. Yes po. May jowa. Wala. Ah, Wala po. walang asawa, walang jowa. May problema. Yes. Yes. Ah. Ano siya, family problem. Family I guess. problem. Well,
Okay. Medyo madugo-dugo yan, no? Anyways. Napapabuntong hindi nga lang ako. We'll see. We'll see. We'll find out. Okay. 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 Tell me. Yeah, so nung nag-move po ako dito year 2020, parang alam ko na po na magiging breadwinner ako kasi parang ako na yung parang next kin sa family. Mm. So ikaw yung next in line. Yes, opo. Naipasa ang corona. So, pangatlo ka? Opo. Okay. Mm-hmm. So yung dalawa kong kapatid na mas matanda sa akin, mga nakapag-asawa na sila. Okay. So ako, parang mas nakita ko yung hirap ng buhay. And nung nagkaroon, kasi rin kami, parang broken family din. So wala po kaming father figure habang lumalaki kami. Ilan kayo magkakapatid? Kasi kung pangatlo ka, ilan pa ang nakakabata sa'yo? 5 po kami, pero yung isa namatay, yung after me. After me, namatay siya. And then, I'm sorry. bunso. So after you, isa na lang? Yes po. Okay. Yung dalawang nauna mong kapatid, may mga kanya-kanyang buhay na? Opo. But did they at any point in their lives served as a breadwinner sa family or hindi? No, hindi po. So sa madaling sabi, malakas pa yung katawan ng nanay mo para maghanap buhay noong time na yun? Yes. Okay. I'm following the story. All right. Okay. Go ahead. Yun po. Tapos, syempre, habang lumalaki, nakikita ko yung, habang lumalaki ako, syempre, na po ako, parang, naiintindihan ko na yung mga bagay-bagay sa paligid ko. And then, nakita ko rin yung hirap ng mama ko na para itaguyod kami, ganyan. So, parang nag-strive hard din po talaga ako habang nagka-college ako hanggang sa nakatapos ng pag-aaral. What did you take? Take up in college? Film. Wow! Film. I've been planning to go back to school and study film. Wow. Yes. Ayun nga lang po, hindi ko siya nagamit after college kasi nga mas inuna ko yung pagpo-provide sa family. So you are like you have technical know-how sa camera? I'm sorry? You have technical know-how sa camera, ganon? Hindi ko po maintindihan, sorry. No, may technical know-how ka sa camera? Technical know-how. I didn't get it po. So marunong ka sa camera? Pusa, wala in English ko pa kasi. Marunong ka sa camera, ibig sabihin. Hindi ko talaga marinig. Medyo parang malayo kayo sa akin, Papa Jack. Sabi ko, you have technical know-how when it comes to camera? Technical know-how? Yes, when it comes to camera. Oh, to camera. Sorry. Yeah, sorry. camera. Like, Akala ko Canada. Okay. Yes po. More on, gusto ko yung kasi nung high school ako, sa photojournalist ako ng school. And then nanalo ako ng division. So I feel like gusto ko umano dun sa field na yon. Kaya lang nung naghanap ako ng courses nung college, parang wala man palang photography na 4-year course. So nag-film ako. And gusto ko rin kasing parang maging artista that time. Ganun. What? Gusto mo maging artista? Wow. Talaga, kung maging artista ka, sinong peg mo na na karakter? Sino? Character, ang gusto mo ba? Yung matini idol yung datingan mo or character actor or actress? Siguro yung mga love team, ganyan. Love team. Sino gusto mo ka-love team? Daniel Padilla. Daniel Padilla. Ay, Catherine pala. Sorry. Sino na ba yung jowa ni Daniel ngayon? Si? Kyla. Si Kyla. So, mga Kyla pala datingan mo. Oo. Okay. Sige. Sabi sa akin dito, kasi naman yung pagkaka-pronounce mo ng camera. Ang arte ko kasi, okay, akin, kasalanan ko.
Akin yun, maarte ako. Okay na ba? Tumigil na kayo sa panlalait, oh. Okay. Let's go back to your story. Na-amaze lang ako kasi film. Alright, okay. Go ahead. Ayun po, so after college, nag-office na po ako. Kasi nga para makapag-provide. Kasi alam ko kapag mag-film ako, magiging production assistant ako. And then, mas mababa po yung sahod. Like, yung starting, di ba? Oo. So, ayun, parang sabi ko, baka next time na lang or sa ibang paraan, ganyan. Hanggang sa, ayun po, nagkaroon ako ng opportunity na makapunta ng Canada ng 2020. Okay. So, ayun po. So, parang sabi ko po that time, kasi tatlo na lang kami. So, yung mama ko, ako, pati yung brother ko. Yung bunso. And then, yung bunso. Okay. And then, sabi ko kay Lord, gusto ko pong makapunta ng Canada. Kapag binigyan niyo sa akin, ako na bahala sa mama ko at saka sa kapatid ko. So, nung nagpunta po ako dito, habang nagtatrabaho ako na rin po yung nagpo-provide sa kanila. And of course, yung living expenses ko rin dito, syempre hindi naman po ganun mura yung mga rent, yung pagkain, kasi dollars din po. And yung salary po, parang minimum wager. And of course, I have to send money back home. So parang ang hirap po i-juggle and i-balance. Pero dahil sa pagiging resilient ko and gusto ko po din talagang mag-provide that time, parang tinanggap ko po na ako yung magiging breadwinner na din talaga. Okay. Hanggang sa 3 years, 4 years, doon ko na po na-feel na ang bigat-bigat niya sa pakiramdam. Kasi ako lang So, parang ang laki pa po ng pinapadala ko sa kanila. Tapos feeling ko parang walang nangyayari. Ganun. So, ayun po. Tapos ako, nung nag-college na po yung kapatid ko, ako rin po yung nagbabayad. Tapos allowance din nila, pang araw-araw, ganyan. So, parang ang hirap po. Parang feeling ko for the 5 years, yun lang yung ginagawa ko. Parang feeling ko walang hindi po ako nagpo-progress. Siguro parang mas tinitignan ko po yung malaki, yung parang yung malaking progress instead of dun sa maliliit na progress na meron ako. Alam ko naman po sa sarili ko na meron akong mga progress. Pero hindi nga lang po ganun ka-gradual, kumbaga. Ayoko naman po mag-compare sa ibang tao, pero nag-compare ka. hindi ko po maiwasan din na mag-compare yung sarili ko po sa ibang tao. So, ayun po, parang feeling ko po ngayon yung pagtulong ko, nagiging burden na siya. Tapos ngayon yung tatay namin, kasama na po ng family ko, ng nanay ko, ng kapatid ko. Nagbalikan So, sila. parang walang choice kasi nag-iisa na rin yung tatay ko. Walang nagpo-provide, walang Okay. wala rin trabaho. So, ayun po, Papa Jackson, parang sobrang bigat sa akin kasi monthly yun na magpapadala ka, na magbibigay ka sa family. Alam ko naman po na hindi naman na din po sila capable na magtrabaho. Pero nandun din po ako sa part na anak lang naman ako, and in reality, 'di ba po, parang dapat ang iniisip ko yung sarili ko, yung future ko. Pero ngayon kasi parang ang dami-dami kong Magkano pinapadala mo monthly? Before po nasa 14, tapos naging 30, tapos naging 20, tapos naging 10, ganyan. Naglalaro po sa ganun. So 10K na ngayon. 10,000 pesos. So nung 40 na pagkakasya, nung naging 30 na pagkakasya, nung naging 10K na pagkakasya. Opo. Okay. Parang hindi din kasi nagagamot na din yung mama ko.
Tapos yung kapatid ko nag-aaral po ng college. What is the specific question Ano po, that you want to ask me? Gusto ko lang pong itanong, like, gusto ko lang pong mapagaan niyo po yung pakiramdam ko na alam ko naman po at the end of the day, hindi pa rin po ako, like hindi naman din po ako titigil na makapagpadala. Okay. Parang yun lang, gusto ko lang na, yung mapagaan niyo po yung kalooban ko na magpatuloy pa na, alam mo yun, na dadaanan mo lang yung sitwasyon na yan. Parang ganun po. Ewan ko. Hindi ko po kasi alam like, wala naman din po akong partner, wala pa akong, wala rin yung boyfriend, wala akong, hindi ako married. So, hindi ko rin alam, pero yung mga ganung bagay kasi kung wala din naman ngayon, bakit mo iisipin, bakit mo i-stress yung sarili mo para isipin yung mga ganung bagay kasi wala pa nga ganun wala pa yung yung taong para sa'yo. So, yung mother mo, wala nang source of income? Yes po. Yung father Actually, mo, sorry, you were saying? Siya po yung tumulong sa akin para makapunta dito. Yung mother Parang yung mo? last money niya. Opo, yung last money niya, yun ginamit niya sa akin. Pero binalik ko naman din po. So, ayun po. Parang hindi ko lang ina-expect ngayon na ganito pala kabigat yung... ina-expect mo yan. Ina-expect mo yan. Kung sabihin na hindi mo ina-expect yan, ina-expect mo yan. I'm not saying that you don't have the option to stop if you want to. Pwede mo tigilan yan kung gusto mo. Pwede ka wag na magpadala next month. Pwede yan. Ba't naman hindi? Tanong, kaya ba na konsensya mo? Hindi, yun nga. Now, ganito I'm not in the habit of not considering the plight of the person I'm talking to. But I have this inquiry. I hope that you enlighten me sa part na to. Buti ka siya yung 10K per month. Ano po? Sorry. Buti na pagkakasya nila yung 10K per month. Nagbibigay na din po yung kapatid ko. Sino? Ng kalahati. Yung mas matanda sa akin. So hindi mo na siya solo? Yes. Ano ang part nito na mabigat sa'yo? Yung 10K per month? Parang hindi lang kasi siya, parang hindi naman din kasi fix yung pagbibigay ko ng 10 every month. Parang nag-over din siya. So, parang lang, siguro parang ang sa akin po, wala na bang katapusan to? You are the same person who told me that you made a covenant with the Lord na makapunta lang ako ng Canada, ako ng bahala sa kanila. What happened to that? Yun nga po, parang lang po siguro, Papa Jack. Sobrang yun nga yung sinasabi ko po na hindi ko in-expect na ganito pala siya kabigat, kahirap. Kasi noon, nung nagsisimula ako, may passion pa po ako na parang andun pa yung fire sa akin na, bibigay ko lahat sa kanila, ipoprovide ko. Pero parang ngayon kasi, gusto ko naman, sarili ko naman. Parang ganun. Stop na, huwag ka nang padala. Ang hina po nun Kaya mo yan. They'll survive, huwag ka magalala. Your mom, your dad, your younger brother will find ways to survive and to make a living. Parang lang, siguro hindi ko rin kaya na... Kaya mo yan kasi masama na sa loob mo eh. You are no longer, it's no longer something that you want to do voluntarily. Paalam mo sa nanay mo at tatay mo. Ma, ito na po yung siguro last 2 months. After nito, ayoko na. Sarili ko naman po. Tell them.
Kaysa nagbibigay ka ng masama loob mo. Baka magtai pa sila. I'm not kidding. I mean, that's sarcastic, but I'm not kidding. I'm not kidding. Let me follow your own logic. Hindi ko po inaasa na ganito pala kabigat. Tama? Mhm. I'm sure somewhere, sometime in the past, your mom and your dad, or especially your mom, felt the same way when she had to raise 4 children on her own. Tama? Mhm. Hindi niya inaasahan na ganun kabigat. Tama, mali? Yeah. Tama po. And yet, here we are. She even gave you her last money to go to Canada. Ginapang ka niya. Hindi ako pabor, dapat binabalikat mo ito mag-isa. 4 kayo magkakapatid. Dapat shared responsibility kayo. As we speak tonight, alam natin na shared responsibility na kayo. Tama? Mhm. Kasi nagbawas ka na ng binibigay. Mhm. Diba? Pero ang nakakalungkot na part is that masama sa loob mo that you have to partake a portion of what you're earning and give to your family. When in fact, it was the very motivation why in the first place you flew to Canada. Hayaan mo na sila. O buhay yan. Kakain naman yan kahit na. Hindi ka magiging mali kung tumigil ka magpadala sa kanila. Hindi ko lang din alam kung magiging tama ka. I hope. Can I make a wish for you? Mhm. I hope that when you come to your senses, you forgive yourself for feeling the way you're feeling tonight. I hope so. That's your money. You are an adult. Diba? You are an independent person. You're working hard for your own money. Call mo yan kung kaninong bibigay ang pera na yan. Don't give the money kung mabigat sa loob mo. Siguro nagpatong-patong na din yung stress ko. Kasi every budgeting ko, laging meron naman sila. Like, hindi yun. Alam ko naman po na hindi ko kayang tiisin sila. Or, Wag na nang padala. Ano ka ba? Mabigat sa loob mo yan. Wag na. Magtatai lang sila niyan, promise. Wag na. Okay lang yan. Magpagsabi ka lang na maayos. Tapos, siguro mag-PM ka na lang kay Lord. Magsabi ka na lang na, Lord, paramdam mo sa akin, mahal mo. Hindi pa, sorry. Hindi pala yan. Sabihin mo kay Lord, ano? grabe na naman, Papa. Sabihin mo kay Lord, Lord, yung pinag-usapan natin na ibigay mo lang sa akin yung Canada, ako nang bahala sa kanila. Sorry Lord, di ko na matutupad yun. Sabihin mo lang kay Lord. Total, nangako ka kay Lord, di ba? Nagsabi ka, di ba? Sabihin mo na rin yan, yung paramdam mo ako, mahal mo ako, Lord. Iyak talaga ako. Gumanong ka. Ano yan?
Sabi niya, i-unsend mo muna kay Lord. Oh. Ano sabi? I-unsend mo muna kay Lord yung pangako mo. Hello? I have 2 wishes for you. 2 wishes. Number 1 is that I hope that when it's time for you to come to your senses, you forgive yourself for feeling the way you're feeling tonight. That's number 1. Number 2, I hope that not at any point in the lifetime of your mom marinig niya to. This will break her heart. May pangatlo akong wish para sa'yo. Mhm. Sana pag magulang ka na rin, hindi mo maramdaman to sa magiging anak mo. Yung nahihirapan tayo araw-araw, okay lang yun. Pero yung parang masama na ang loob natin magbigay at mag-alaga ng magulang natin. Malungkot yun. Again, I'm not stopping you. You wanna stop giving to them? Stop. Pera mo yan. That's your money. Magsabi ka na lang siguro na maayos sa mother mo para makapaganda sila na, okay. 3 buwan na lang pala magpapadala si Nicole, hindi na masusundan. So at least makapaganda sila. May pangarap ako para sa'yo, Nicole. Mhm. Gusto mo marinig? Sige. I hope that the stars will align for you to achieve all the dreams you have in your heart. I hope all the littlest desires in your heart, you will achieve them. I hope this life is kind enough to smile at you and provide you with everything you need for you to achieve your dreams. Thank you po. I have a wish for your mom. I wish that your mom lives a longer life, healthy, and well looked after by your brothers or your sisters. Kung babae man lalaki mga kapatid mo. Sana matupad mo ang pangarap mo. Ba't ka umiiyak? Wala, kasi tama naman yung mga sinabi mo. Mas naliwanagan ako. Kahit naman na sinabi mo sa akin na huwag magpadala. Like, Huwag na. Huwag na. Kung nagpapadala ka lang kasi
hindi ko pa rin naman po kaya Wag yung na, magtataiya magulang mo, masama loob mo, ano ka ba? Ang sakit lang tiyan hindi. nila. Siguro ano lang, gusto ko lang ilabas itong nararamdaman ko. Siyempre, valid din naman po na mababurden ako, ganito yung mararamdaman ko. Yeah, of Kasi course. nga, You are not wrong sa part na yan. kasi parang, I feel like, robot na lang ako, gano'n, na magpapadala. Although, I'm doing my best here na mag-survive, na maging maayos yung buhay. Kasi nga, siyempre, nakita mo noon na naka-survival mode lang kayo. May times na wala kayong makain sa isang araw. So, ayaw mo nang bumalik sa ganung part. And, ayun po, parang, okay naman po. Basta, I think, siguro, kaya lang ako ganito kasi, siyempre, may stress din po ako dito. Mabigat din po yung dinadala ko. Nagtatrabaho ko, may stress din po sa trabaho. Siyempre, wala rin ako ma-share ng problema ko. So, ayun po, parang nakakapekta na po yung mental health ko din. So, hindi ko alam yung gagawin ko. Gusto ko lang na merong magsabi sa akin na ito yung gagawin mo. Oo, mahirap na magbigay ng pera sa magulang, pero ikaw yung capable. So, do it. I mean, I just need someone to say those words to me na maliwanagan ako. Kasi nga, magulo yung isip ko. Parang, syempre, ang napakinggan ko lang yung sarili ko na it's a burden. Pero, in your eyes, in people's eyes, hindi yun burden. Kasi, magiging proud pa nga sila sa akin kasi I'm doing that. At the same time, nagpo-provide din ako sa sarili ko. I should be proud of that. It's just that like, right now, magulo yung utak ko. Ang dami kong iniisip. So, yun po. Mabigat lang po yung na nararamdaman ko. Although, siguro, mamaya sabihin ng iba na mas mahirap pa yung kapag nagkapamilya ka, ganito, ganyan. Pero, this is what I'm feeling right now. And, I feel like it's valid and this is what I feel. So, this is what I'm sharing na nabibigatan ako. Kasi, syempre, dito sa Canada, hindi ka naman pwede tumigil ng pagtatrabaho. Kailangan papasok ka. Kahit may sakit ka, papasok ka. Kasi, kapag di ka pumasok, wala kang pambayad ng bills mo. Hindi ka makakain. So, siguro, sobrang napapagod lang po ako kasi ako lang mag-isa. Hindi nila, yung hirap lang po, parang sinasarili ko lang siya. Dahil alam ko naman pong resilient ako. Yun lang po na gusto ko siyang i-share. And gusto ko po, mabigyan po ako ng advice na ito yung dapat mong gawin, ganito, ganyan. Kasi nga magulo na po yung isip ko, yung nararamdaman ko. And thankful po ako kasi dun sa sinabi nyo, tama naman po kayo na kung ayaw ko magpadala, pwede naman. Pero alam ko naman po, pwede po yun. Pero alam ko po na hindi. Kasi ako yung nakakilala sa family ko.
And hindi naman po rin, um, hindi naman din po ganun. Hindi naman po masama yung loob ko. Siguro ngayon po ganun yung nararamdaman ko dahil nga sa mga na-experience ko dito na nararamdaman ko din. So ayun po, mahirap lang din po na mag-isa sa abroad. I feel like I'm better now kasi naiyak ko na siya. And nasabi mo sa akin yung ganong words na, hindi. Mas yung parang hindi ko kaya yun. So parang I feel like thankful ako kasi yun na yung laging iikot sa utak ko. Alam ko naman po na may babalik din. Yun lang po na mabigat lang siya kasi marami na akong pinagdadaanan. Kahit na single, marami rin naman pong pinagdadaanan. I agree with you. Thank you. Thank you, Papa Jackson. Well, I'm thankful and grateful that my sarcasm was able to send out a message to you. Siguro ramdam mo naman ako kanina pa, di ba? Mhm. Lagi kitang pinapakinggan and Yeah. nakakarinig po ako din ako ng stories about family, ganyan. And at the end of Sige, the day, since na-realize mo na yan, pwede ba ako bilang kaibigan mo sumali sa kwento mo? mhm. Okay, number one, what you're feeling is not wrong. Nalungkot lang ako pero again, hindi kita pipigilan. Kung gusto mo tumigil magpadala sa magulang mo, hindi kita pipigilan. Yung nga lang, di ba? Kakasama mo si Lord, no? Kasi nag-promise ka eh. Di ba? Sabihin mo yun, palamdam mo sa akin, balbo ako. Ay, ganun ka ha, kay Lord. Sabihin mo sa kanya, yok talaga ako. Ganun. Ay, ganun. Di charot lang, binibiro lang kita. Number one, I don't believe that... Na-realize ko din yan. Wala, hindi naman ako ganun. Number one, I don't believe that you feel the way you're feeling now every day. Siguro may mga time lang na ganito ka, Yes, nata-trigger ako. Yes. Kasi syempre, Oo. And very valid yan. Very valid yan. Naiintindihan ko yung part na yan. May payo ako sa'yo. mhm. When you feel the way you're feeling, call your mom. Tell your mom. Walang ibang may karapatan makarinig ng pagod mo
more than your mom. You know what hurts me sa kwento mo? Your mom gave you her last money to go to Canada. Hindi para puhunanan ka. But maybe at some point, your mom saw and felt like you wanted this more than anything that time. Tama? Yeah. Yes. So kung napapagod ka, tell your mom. But tell it in such a manner na you will not offend her. Your mom, I'm sure your mom bears wisdom beyond your expectation. Ang mga magulang may mga wisdom yan na magugulat tayo, naisip na nanay yan. Because only experience can teach us unique things that we are never going to learn from books, from friends, from advice, even from me. Did that make sense? Yes. Number 2. I agree with you. Okay, so tell your mom every time. Tell your mom. Number 2. Ready? Yes. Dito ako makikisali. I don't know if it's true, pero nung huli kong sinabi ito sa live natin, ang dami nag-agree sa akin. Alam mo, pag di ka madamot sa magulang, hindi ka nauubusan. Yeah. All my life, hindi ako madamot sa nanay ko. Ano yan? That's my covenant in life. Covenant ko yan. Diba? Hindi lang basta promise. Covenant. Pag sinabing covenant, sacred na pangako. Yes. Nung pinangako ko sarili ko na hindi na mag-iisip yung nanay ko ng problema kung kailan siya kakain at magkakapera, yan ay mantra ko sa buhay. Hindi ako nauubusan. I can attest to that, Papa Jackson. Kasi tumating ako dito, hindi ako nawala ng work. Maraming layoff. Pero hindi ako nawala ng work. And alam ko na yung binibigay sa akin ni Lord na mga trabaho, mga gaganda po, mga ayos. Teka lang, wait lang. Nicole, total sinabi mo yan. May nag-PM dito. Babasahin ko lang para sa'yo. Pwedeng basahin ka ba sa'yo? Okay lang? Okay lang ba, Nicole? Yes. Alam mo kung sino nag-PM? Sino? Si Lord. Mom. I hate you. Si Lord. Nag-PM si Lord. Alam mo, sabi ni Lord. Sabi ni Lord, naman pala, bakit 10K na lang? Uy, kotakot. Huwag mo nang sagutin sa akin. Mag-pray ka na lang. Sagutin mo na lang kay Lord mamaya, ha? Sagot. Nakakatawa ka. Nakakatawa talaga ako. Nakaka-bad trip din ako. Wala naman akong pakialam kung matawa ako, bad trip kayo sa akin. Okay lang naman sa akin. Ha? Sabi ni Lord, so bakit 10K na lang? Tanong lang ni Lord. Oh. Yun din yung makatanong na nagko-comment dito kanina. Oh. So, yun nga yung tanong. Kasi... Hindi, wag mo na, okay na yan. Hindi mo kailangan paliwanag sa amin. Ano yan? Kumbaga, private na yung part na yan, ha? Yeah. Okay, so pwede na siguro kay Lord ka magpaliwanag. Gusto mong direct line kay Lord? Alam namin Lord yun. Sige. Okay na yan. Pinapatanong lang. So, pwede mo na siguro hindi dito sagutin, ha? Yun lang. Anyways. Nawala na. Hindi ko na matandaan pa yung sinabi mo. Anyways, going back ate.
Ako naniniwala ako na pag hindi ka madamot sa magulang, or generally, basta hindi ka lang madamot. Na pag hindi ka madamot at all, hindi ko sinasabi sa inyo, ubusin niyo yung pera niyo na kakabigay. Hindi naman fair yan. Di ba? Pero pag hindi ka madamot, lalo sa magulang, hindi ka nauubusan. Hindi ka nauubusan. Alam mo ako, ate, nakaka-relate ako sa'yo. Kasi breadwinner ako all my life. Kaya naintindihan kita. Nagigas ko yung pagod. May mga araw na ayaw mo na rin talaga. I get that. Yes. May mga araw na ayaw mo na rin. May mga araw na kailan ba matatapos to? Yeah. Di ba? But when your devotion of providing for your mom turns into small victory. No? Feeling ko pa naibig ko sa nanay ko na nanalo ako sa buhay. Alam mo ba yun? Every time I give to my mom, I win in life. Yan ang pakiramdam ko. Hindi ko nararamdaman na nababawasan ako. Every time that I give to my mom, I win. Small victory ko yan. Kasi, I have the chance to give back to my mom. And not everyone will have that chance. Yeah, that's right. So I win in life every time. Every time I win in life. I've been winning in life for a long time now. And I don't plan to lose. And so far, I've been winning in life and life has been giving me a lot to bet on it. Di ako nauubusan. I don't know kung anong hiwaga niyan. But it's very evident. Totoo po. Feeling ko may magic pag may nagbigay ka sa magulang, nanay man o tatay. Feeling ko may kasamang agimat yung thank you ng nanay o tatay eh. Parang pag nagpasalamat sa iyo ang nanay o tatay mo, thank you na ka, parang feeling ko naririnig na universe yun tapos binibigyan ka ng universe. Puhunan natin sa buhay ang thank you ng magulang sa atin. Yung mga taong masama ang loob ng magulang sa kanila, mabigat buhay nila. Kahit ang dami nilang pera. Totoo. Opo. Even if you have most amount of money, pero walang gratefulness na nanggagaling sa magulang mo, mabigat buhay mo. One day, Nicole, all of us will go to a place where we are old and gray. There's no escaping. Let's just cross our fingers that we have paid life abundantly forward so that when we are old and gray, someone like us will do the same thing for us. I hope that when we are old and gray, that we have paid life forward abundantly. That someone will do the same for us. Every time magbibigay ka sa magulang mo, instead na naiinis ka kasi nababawasan ka, do the reverse. Maging excited ka. Maging excited ka na kaya mong ibigay yun. Kasi hindi lahat kaya yun.
Nicole? Nicole? Mhm. Yes po. Hep hep. Hep hep. Hooray. Yun. Tabahan ka na dyan. Yeah. Mag-pray ka mamaya ha. Tinatanong ni Lord, bakit 10K na lang? Thank you po. Thank you kasi ikaw lang nagbigay sa akin ng encouragement na ganyan. Like, kasi naman di ko naman din siya nasi-share to other people. Pero this is the best. This is what I wanted to hear. Kasi alam ko naman po na pag nagbibigay ka sa magulang mo, may balik po yan. And sabi ko nga po, never akong nawalan ng trabaho nung nag-move ako dito. And I'm having a good life now compared before. Siguro yun lang po, napagod lang talaga ako. And kapag nafe-feel ko po ito every time, papanoodin ko lang po, papakinggan ko lang po yung sinabi niyo sa akin. Because that's the best motivation that I heard. Kasi alam ko, kasi you've been a breadwinner, sabi mo nga, you're still a breadwinner, so you know how I feel. So thank you. Thank you so much. Mas magiging, mas ma-excite pa ako na magtrabaho, na mabuhay. Kasi I have purpose. I know I have purpose. And ito yung binigay sa akin ni Lord. So, Ayan na naman. Si Lord na naman. Ayan, nag-comment. Nag-comment siya ulit at tinatanong lang niya, Nak, bakit 10K na lang? Ayan, ha? ano ba yun? Bahala. Sagutin mo. Sagutin mo na lang mamaya. Mag-pray ka na lang, ha? Sa kanya makapaliwanag kasi sa kanya ka nag-promise eh. Hindi naman sa amin eh, ha? Ayoko na nga. Ano ba yan? Iyak tawa? Ikaw talaga, Papa Jackson. Ayan, nag-comment siya ulit. Sabi niya, chat ko na lang siya later. O, chat ka daw ni Lord, ha? Liwanag ka, ha? Ba't 10K na lang? Baka kaya naman daw kahit 15K, ayaw mo ibigay yung 15K. O, yung nagaganon din naman ako. Kaya mo yan, Pero ha? I hope, ang wish ko sa'yo, Nicole, I hope that you will be blessed abundantly. Thank you. Thank you so much. Pag parating na yung araw ng padala, imbis na nalulungkot ka kasi papadala ka, ma-excite ka. I always look forward sa araw na yan. Totoo. Inaantay ko yung araw na magpapadala ko sa nanay ko. Bakit? Ang saya-saya ng puso ko. Bakit? Kasi nga, I have the chance, I have the opportunity, I have the honor to look after my mom. That's rare. That's rare. Inaantay ko yan. Hindi ako, di ba yung iba natatakot malapit na ako? Hindi. Inaantay ko yan. Malapit na. Kailan kaya mag-PM nanay ko sa akin, Nak, wala na akong budget. Inaantay ko yan. God bless you din po, Papa. My mom blessed me abundantly. Kasi you have to be positive, right? Kailangan positive lang kapag negative yung naisip mo na, maging positive ka lang. Thank you talaga.
I'm so glad that we are able to come to terms tonight. Thank you. I'm proud of you. Magpapadala na uli ako mamaya. Yan. Ops, wait lang. Nag-PM si Lord. Sabi niya, magkano? Sabi ni Lord, magkano? Ay, nako, wala na. Ang lakas mo naman kay Lord. Ay, di mo kaya. Ibang klase yan. Oh. Wala eh. Di ba? Oh, magkano daw? Mamaya daw eh. Magkano? Ang lakas mo, Papa Jackson. Tinatanong nga. Ikaw na lang mag-isabi kay Lord mamaya. Ito, nag-promise ka eh. Ako na lang po. Kasi mamaya, baka mamaya, di ba? 30, naging 20, naging 10. Mamaya, baka 5K na lang daw yan. Hala. Hindi. Magpapadala ka mamaya, di ba? Okay? Oo. Opo. Tapos tawagan mo nanay mo, tawagan mo siya. Makipagkwento ka. Anong kulang? Anong meron? Pag meron, sasobrahan ko yan. Ganon. Wala pa, ito lang meron ako. All that you told me, tell your mom. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Do you have a message for your mom? Ano? Mama, papadala ako. Hindi ko lang. Mama, nawa, humaba pa buhay mo. I pray na madala kita dito sa Canada. We're waiting for that day na makapag-travel ka dito. Magpalakas ka lang. And, mahal na mahal kita, Mama. Papadyak mo ni, pinapayak po ko eh. I want the best life for you. Because you've given us the best life that you can. And we're grateful. I'm grateful that you are my mom. Kasi di mo kami pinabayaan. Sobrang thankful lang sa mama mo. Kasi tinaguyod niya kaming lahat. Nang mag-isa. Hindi man namin alam yung stress na nararamdaman niya. Pero sinarili niya lang. Mama, wait ka lang. Magiging maayos din tayo. Makakapunta ka rin dito. I love you so much, Mama. Ay. Thank you, Papa Jackson, for that Nag-PM na naman si realization. Lord.
Sabi niya, what time ka papadala? Oh. What time daw? Ikaw talaga. What time? Oh, ayan o. Nag-PM din daw kay ipakita mo daw yung resibo kay Lord para nagpadala ka daw talaga. Ha? Well, thank you for having this call, Nicole. Thank you. Thank you so much, Papa Jackson. I appreciate. Yes. Bye-bye po. Sabi po. Thank you. Bye.